Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, napakaganda na hangarin at mithiin. Ang maisakatuparan naman kaya ito. Ano ito, kapanalig? Ang Bicameral Conference Committee ay binubuo ng mga mambabatas mula sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Sa Bicam, pinag-iisa, binubusisi, binabago, binabawasan, dinadagdagan ang bersyon ng Kamara at Senado sa manukalang batas tulad ng General Appropriation Act o ang National Budget. Sa Bicam, isinasapinal ang pinag-isang bersyon ng panukalang batas na isusumite sa Office of the President na lalagdaan ng Pangulo ng Bansa upang ganap na maging isang batas. At sa pag-aaral nga ng Center for National Budget, sa Bicameral Conference Committee, nagaganap ang tinatawag na budget insertions, budget parking, mga unprogrammed funds, kapanalig. Dito nakatago ang bilyon o maaaring trilyong pisong pork barrel ng mga mambabatas, mga opisyal ng pamahalaan maging ng Office of the President. Sa GAA 2024, naisingit ang probisyon na nagbibigay kapangyarihan sa Department of Finance na i-transfer sa National Treasury ang 89.9 bilyong pisong sobrang government subsidies sa PhilHealth. Aba, natuklasan din, kapanalig, ang bilyon-bilyong pisong unprogrammed appropriation. Ang panukalang buksan sa publiko ang buong proseso ng Bicameral Conference Committee ay umaning suporta sa liderata ng Kamara, Senado, Office of the President. Kasama din ang civil society groups. Para daw muling makuha ang tiwala ng publiko, napapanahon na isa publiko ang Bicam sa 2026 budget deliberation. Kapanalig, ang panukalang Open Bicam ay suntok sa buwang panukala. Ilang mambabatas kaya ang papayag na mawalan ng pinagkakakitahan. Ibubukas sa publiko na naka-livestream ang Bicam meetings, committee hearings, ilalatag sa publiko ang kumpletong minutes at transcripts. Ba? Okay yan. Transparency. Good governance yan, kapanalig. Noong 18th Congress, inihain ni Senador Joel Villanueva at Ping Lacson ang Senate Bill No. 24 o ang People's Participation in the National Budget Process Act na hindi man lang pinansin. Para lang may pag-usapan, muli na namang binuksan ang usapin sa simula ng 20th Congress. Kaya kapanalig, hindi naman bago sa ating mga Pilipino ang umaasa. Bigyan natin ang benefit of the doubt ang mga mambabatas. Total, ipinagdiriwang ng buong Santa Iglesia ang Jubilee of Hope. Ipagdasal din natin na manahan sa puso at budhi ng mga mambabatas ang pag-ibig ni Jesucristo. Pag-ibig sa kapwa. At least, isang tabi, ipagpaliban muna nila ang pansariling interes sa kabanang bayan. Ipinapaalala sa ating kapanalig ng Galatia 6, 1-5. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. But let each one test his own work, and then his reason to boast will be himself alone, and not in his neighbor. For each will have to bear his own load. Kapanalig, sinasabi ng Compendium of the Social Doctrine of the Church na every political, economic, social, scientific, and cultural program must be inspired by the awareness of the primacy of each human being over society. Kapanalig, tao po. Buong tao, lahat ng tao. Ang pinakamahalaga sa kalooban ng Diyos. Kaya't anuman ang ating gagawing programa sa pamahalaan, ito ba'y makakatulong sa kaunlaran ng lahat ng tao at hindi lang ng iilan.
sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.